Mukha kasing nagtitinda ka sa palengke ng isda at baboy. Malansa-lansa pa rin yung amoy. Mahal din kasi yung professional fee ko kada oras. Good morning, Attorney Mon. May mga kliyente po sa ibaba, hinahanap kayo. Papapasukin ko na po ba? Yes, please. Pinapasok ng staff ng ilan sa kliyente na nagpapakonsulta sa abogado. Good morning, have seat. Attorney, magkukonsulta po kami tungkol sa lupain na nabili namin. Ngunit peke pa lang ang mga dokumento nito. Unang babae. Paalala lang po, ang konsulta po natin ay hindi libre. Kada oras po ang bayad natin dahil private office po. Public Attorney's Office po, nakalapit na po ba kayo? Tanong ni Attorney Mon. Pumunta na po kami, kaya lang napakaraming tao at hindi kami maaasikaso agad. Ayun po, ang difference namin kasi dito, sila po ay libre. Kaya pahirapan po talaga na maintindi kayo kaagad. Dito naman po, may bayad naman. Pero agad-agad naman ang aksyon natin. Paliwanag pa ni Attorney Mon. Walang problema, attorney. Basta magawa lang ng paraan sa madaling panahon kung pwede sana kasuhan yung seller. Okay, ma'am. Let's proceed. Kung siya po yung first owner, pwede po tayong magkaso o di kaya naman ay mag-order na ibigay sa inyo yung totoong papeles. At kung hindi naman po siya ang first owner, marahil naloko lamang din siya nang pinagbilhan niya ng lupa. Kaya magkakakaso din sila doon hanggang sa makuha niya ang totoong papeles. At ang pera na binayad niyo, may pinirmahan po ba tayo kung magkano? Tanong ni Attorney Mon. Meron po, attorney. Sa barangay kami naghanda ng kasunduan at pirmahan. Pirmado namin pareho. Sagot ng babae. Maaari ko ho bang makita ang kasulatan niyan? Eto ho, attorney. Ayon sa pinirmahan nyo, ay nagbayad kayo ng kalahating milyon. At tamang natanggap ito ng nagbenta ng lupa at buo niyang nakuha at pirmado niya. Sinabi din dito na kung magkakaroon ng problema ay hindi nila tatakasan. So, alam naman nila na may pananagutan sila dito. Ang maipapayo ko po, kausapin niyo muna sila. At kung hindi po mareresolba, ay magkakaso po tayo, ma'am. Sige po, attorney, babalik na lang po ako dito. Ito na po yung bayad para sa konsultasyon niyo ng 30 minutes. Nag-abot ito ng 2,000 piso para lamang sa ilang payo na ibinigay nito sa babae. Puro pera ang mahalaga kay Attorney Mon. Kung wala kang pera, tablado ka. Pagkatapos ng isang babae, mga matanda naman ang humingi ng payo dito para sa kinakaharap nilang kaso ng mag-asawang matanda. O nay, ano pong problema, manang? Yung apo ko po, gusto sana namin nasa amin ang custody dahil patay na anak namin na babae. At ang tatay naman ng bata ay matagal na siyang inabandona. Sa ngayon po, attorney, ay nasa ibang tao na po yung bata. Ano pong dapat namin gawin? Sa ganyang case ho, nay, may laban naman ho kayo. Lalo na kung mapapatunayan nyo na ilang taon nang inabandonan ng amang bata nang walang sustento. Meron ho, attorney. Alam na alam din naman ng mga kapitbahay namin noon na kami na talaga ang tumayong nanay at tatay ng bata. Mag-file po tayo ng case para sa custody ng bata. Sigurado naman nanalo tayo dito. Basta't may ebidensya at makapagpapatunay bukod sa inyong dalawa ni tatay na kayo talaga ang nandyan doong maliit pa ang bata. Maraming salamat po. Ito po ang bayad namin. Inabot ng matanda ang 2,000 piso dito. Sige ho, balik na lang ho kayo kung may katanungan ho. Attorney Mon. May asawa at anak din naman si Attorney Mon. Walang trabaho ang kanyang misis, sa kagustuhan na rin ni Mon. Sa kabilang banda naman, ay sila Elena, tindera ng mga isda sa palengke, ngunit may itinatagong yaman sa kabila ng kanilang trabaho. Namomroblema si Elena dahil alam niya na nambababae ang kanyang asawa at gusto niyang kasuhan
Kaya't lumapit siya sa iba't ibang abogado, ngunit wala pa ring aksyon. Isang araw, sinundan ni Elena ang asawang si Rafael dahil pakiramdam niya ay makikipagkita ito sa babae niya. Pumasok sa isang restaurant si Rafael at hindi siya nagkamali. Kitang-kita ni Elena na hinalikan ito sa labi ng kanyang asawa at nakasexing suot ito. Iyak lamang ng iyak si Elena pagkatapos at nag-hire ng private investigator para alamin ang buhay ng kalaguyong nito. Hello? Gusto kong alamin mo ang lahat ng may kinalaman sa babaeng ito. Wika ni Elena. Okay ma'am, update ko na lang po kayo kapag may nahanap na ako. Sagot ng investigador. Umuwi na si Elena at sabay tinawagan si Rafael. Honey? Saan ka ba? Pauwi na ako eh. Nakaubos na ako ng mga isda. Malalaki din ang kinita ko ngayon. Wikan. Hello honey. Aba, mabuti naman at nakaubos ka ng maaga. Andito ako sa opisina. Baka may overtime pa ako mamaya honey. Maraming pinapagawa si boss eh. Pagsisinungaling ni Rafael. Sinungaling kang hayop ka. Sabay sabi sa kanyang friend. Sige. Hindi na pala namin ikaw hihintay ng anak mo mamaya. Oo, honey. Huwag niyo na akong hintayin. Magpahinga na muna kayo. Ani Rafael. Sabay naputol na ang linya ng tawag. Sinungaling ka. Manloloko ka. Humanda kayo sa akin. Saad ni Elena sa kanyang sarili. Kinabukasan niya ay may balita na agad ang private investigator. Hello, Ma'am Elena. May nakuha na po akong impormasyon ng babae na pinapahanap niyo po sa akin. Sige, ano yan? Asawa po siya ng isang attorney. Abogado na nagtatrabaho sa isang kumpanya sa building ng law office. At may isang anak din. Ani investigador. Anong pangalan ng attorney na yun? Tanong ni Elena. Attorney Mon po ang pangalan, ma'am. Okay, maraming salamat. Ipapadala ko na sa iyo yung bayad mo. Matagal-tagal ding napatigil sa pagtayo si Elena dahil nag-iisip siya na susunod niyang gagawin. Kaagad na pumunta si Elena sa opisina ni Attorney Mon. Good morning. Is Attorney Mon here now? Tanong ni Elena sa front desk officer. Yes, ma'am. May appointment po ba kayo today kay attorney? Wala naman. But I want to talk to Attorney Mon. Ani Elena. Wait lang po, mama. Itatanong ko lang po kay attorney. Attorney, may isang babae po sa labas na gusto pong kausapin kayo. O sige, papasukin mo dito. Attorney, mukhang tindera po ng isda yung babae. Paalala ng officer. Okay, papasukin mo. Pumasok na nga si Elena sa loob ng opisina nito. Good morning, ma'am. What I can do for you? May irereklamo lang ako sa iyo, attorney. Kung matutulungan mo ako. Matutulungan ko naman kayo. Yun ay kung may pambayad ka ng oras ko. Mukha kasing nagtitinda ka sa palengke ng isda. At baboy, malansa-lansa pa rin yung amoy. Mahal din kasi yung professional fee ko kada oras. Paliwanag ni attorney na parang hinusga na agad si Elena. Bakit attorney? Magkano bang sinasahod mo a day dito sa office mo? Naku, malaki yung sinasahod ko. At baka kahit isang linggo ka magtinda dyan, hindi mo kayang tapatan. Ay, talaga ba attorney? So magkano nga? Tanong ni Elena. Ang isang araw ko, 50,000. Pero matulungin naman ako, kaya nagpapabayad ako ng kalahating oras ng 2,000 piso. Mababa pa pala yan. Well, sa kayabangan mo yan, I don't know bakit ka bilong sa pagiging attorney. Ganyan ba talaga dapat ang attitude? Aba, huwag mo akong yabangan ha. Nagtitinda ka lang naman ng isda sa palengke. Yes, nagtitinda nga lang ako, but I can triple your salary now. Galit at seryosong sagot ni Elena.
Oh, how interesting. Saan ka naman kukuha ng malaking halaga para matriple ang bayad mo sa akin? Kung magnanakaw ka, binabalaan na kita. Baka kasuhan pa kita. Sagot naman ni Attorney Mon. Well, attorney ka nga at nagtitinda lang ako ng isda. But hindi ibig sabihin nun, pwede mo na akong insultuhin, attorney. I am Elena Sandoval. You can do some background check or other information. And nandito lang naman ako dahil isa ka palang abogado. So I'm expecting alam mo nang gagawin sa asawa mo. What do you mean? Ang asawa mo ang kalaguyo ng asawa ko, attorney mo. Ngayon, gawin mo na ang dapat mong gawin sa asawa mo para tumigil na siya sa kahibangan mo. Ann Elena. Pagkatapos sabihin ito, ay kaagad nang umalis si Elena at naiwang gulat na gulat si Attorney Mon sa mga sinabi niya. Pagkaalis naman ni Elena, kaagad nag-background check si Attorney Mon kay Elena Sandoval. Nagulat siyang makita na marami itong asset at ari-arian. Mayamang pamilya ito at mas mayaman pa sa kanya. Ito rin palang may-ari ng law office na kanyang pinagtatrabahuhan. Nakita rin niyang kasal ito at nag-save ng litrato ng asawa nito. Secretary, mauna na ako. Paki-cancel lahat ng client ko today. Sabay takbo pababa para makauwi agad. Mabilis ang pagdadrive ang ginawa niya para makauwi agad. Nang makarating sa bahay, inabutan niya ang kanyang asawa na nagbibihis at mukhang may lakad ito. Babe, saan ka pupunta? May lakad ka? Tanong ni Attorney Mon. Oo, sana kakain sa labas with my friends. Kagad namang sinampal ito ni Attorney Mon. Sinungaling ka. Sigaw nito. Babe, hindi kita maintindihan. Bakit mo ko sinampal? Ano problema? Ikaw ang problema mo. Niloloko mo ko. Malandi kang babae ka. Pinuntahan ako sa opisina ng asawa ng lalaking kalaguyo mo. Ano ka ba? Hindi mo ba naisip na abogado ako? At malaking epekto nito sa karir ko? Sigaw ni Attorney Mon. Gusto mo talagang malaman ng totoo? Oo. May karelasyon ako. Hindi ko na kayang ganito. Wala kang ibang iniisip kundi ang karir mo. Puro na lang dapat nakaayon sa karir mo. Buti na lang sasabihin ng ibang tao. Paano naman ako, Mon? Asawa mo ako. Pero hindi ko nararamdaman. Umiiyak na sagot ng kanyang asawa. Ang arte mo naman. Alam mo bang ang asawa ng kalaguyo mo ay hindi lang basta tindera ng isda sa palengke. Mayaman. At sila din ang may-ari ng law office na pinagtatrabahuhan ko. O sige, paano tayo yung kakain at kikita? Kung ikaw naman mismo ang sumisira ng image at karir ko. Galit na sigaw ni Mon. Ayoko na, Mon. Pagod na ako. Matagal ko na dapat ginawa nung maliliit pa yung mga anak natin. Akala ko, kaya ko pang magtiis. Pero hindi na. Ipanal na natin ang kasal. Sagot ng asawa niya. Sa kabilang banda naman, kaagad na pinrangka ni Elena ang asawa niya sa kanyang pag-uwi. O ano, paalis ka? Saan punta? Sa kabit mo? Masigaw na sabi ni Elena. Ano bang sinasabi mo, honey? Ani Rafael. Anong akala mo sa akin? Tanga? Bulag? Rafael, alam kong may kabit ka. Anong kulang pa ba? Sinabi mo noon, nakalimutan ko yung buhay na meron ako noon. Iniwanan ko, di ba? Kahit magulang ko, tinalikuran ko. Dahil naliliit ka kamo. Kapag mayaman ako. At ikaw, mahirap lang. Pero bakit nagawa mo pa rin akong lokohin? Manloloko ka. Wika ni Elena, na noon ay iyak ng iyak. I'm sorry, honey. Natukso lang ako, hindi ko sinasadya. Pananuyo agad ni Rafael. Natukso? Kung mahal mo ako, hindi mo ko lolokohin. Ayoko na. Magpa-file na ako ng annulment bukas na bukas din. Ayokong pakisamahan ng taong katulad mo. Hindi ka marunong makontento.
Sigaw ni Elena. Panay naman ang hingi ng tawad ni Rafael, ngunit pinilayas na siya ni Elena sa bahay nito. Naiwang sawi ang dalawa, si Elena at si Attorney Mon. Mabilis na lumipas ang mga buwan at minsan ay nagkasalubong sila. Elena? Attorney Mon? Ikaw pala. Well, I just want to say sorry kung hinusgahan agad kita noong unang araw na nagkaharap tayo. And thank you. Kasi kung hindi dahil sa'yo, baka patuloy pa rin ako niloloko ng asawa ko. Attorney, wala yon. Ang mahalaga, natuto tayo sa mga pagkakamali na nagawa natin. Salamat, Elena. Hanggang sa muli. Paalam ni Attorney Mon. Sige, salamat din, Attorney. Hanggang sa muling pagkita. At tahimik nilang inayos ang kani-kanilang buhay pagkatapos ng mga nangyari.